Samantala po, mahigpit na seguridad din ay pinatutupad sa PITX lalo't ngayong araw inaasahang magsisimula ang dagsa ng mga biyaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya. Ilang pasahero naman ang bahagyang naantala sa kanilang biyahe dahil sa problema sa trapiko sa Camarines Sur. Ang update sa sitwasyon doon, alamin sa Sentro ng Balita ni Isaiah Mirafuentes live. Maligayang Pasko, Angelique. 5 araw na nga lang bago ang Kapaskuhan. At dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, ramdam na ang Christmas feels. Hindi yan dahil sa mga palamuti, pero dahil sa dagsa ng mga pasaherong pumapasok dito sa terminal. Maaga pa lang ay nandito na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX si Glenda. Galing siyang bansang Malaysia at nagtatrabaho roon bilang domestic helper. At dito sa PITX siya sasakay ng bus papuntang Masbate. Makalipas ang matagal na panahon, ngayong darating niya Pasko ay makakasama na niya ang kanyang 4 na anak. Mixed emotion. Yung excite na makita ko yung pamilya ko, tapos makakasama ko sila ng Pasko at New Year, tapos magse-celebrate ng birthday yung mama ko. Paaw ni Glenda ang matatamis na yakap na matagal niya nang gustong ibigay sa kanyang mga anak. Maliban kay Glenda, dagsa na rin ang mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ngayong araw, inaasahan dito sa PITX ang 100,000 pasahero. Ngayon kasi ang huling araw sa trabaho ng marami nating kababayan bago ang Christmas break. Karamihan sa kanila ay magdiriwang ng Pasko at Bagong Taon sa kanilang probinsya. In-expect natin na December 20 hanggang January 6, 3 milyong pasahero ang dadagsa sa ating terminal. So today is the first day that we expect the peak. Marami sa ating mga kababayan ay madaling araw pa lang ay nagtungo na rito sa PITX. Ayaw raw kasi nilang sumabay sa inaasahang dagsa ng mga pasahero mamayang hapon o kaya gabi. Marami sa pasahero ang excited dahil sa wakas ay makakapagbakasyon na sila ng mahaba-haba matapos kumayod sa trabaho ng buong taon. Pero may mga pasahero ang matagal na na-stuck sa biyahe. Heavy cut daw kasi ang traffic lalo na sa Bicol. Kagaya na lamang ng pamilya ni Lito na galing sa Naga at dito magbabakasyon sa Manila. Usually pag ako bumabiyahe, mga 8 to 9 hours, minsan inaabot ng 10 hours. Pero ngayon, ilang oras yun, 14 hours yun yata, parang ganun. Pero kahit ganoon, hindi daw nun matutumbasan ang sayang hatid ng Kapaskuhan para sa kanyang pamilya. Malaking kaginawa naman para sa mga pasahero ang bagong bukas na istasyon ng LRT1 dito sa PITX, ang Asia World Station. Si Annalisa na galing Monumento, sinulit na ang pagsakay sa tren. Libreng sakay kasi sa LRT1, LRT2 at MRT3 buong araw ngayon. Sinusulit po yung opportunity na to kasi sayang din po ng libreng pamasahe. Kaysa sa bus, mas traffic po . Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa PITX. Lahat ng pumapasok sa terminal ay kailangang i-check ang mga bagahe. Mayroon ding K9 unit na nakapwesto pagpasok ng terminal. Angelique, sa ngayon, fully booked na ang lahat ng biyaheng papuntang Bicol. Pero ayon sa pamunuan ng PITX, huwag mag-alala yung mga hindi pa nakakapag-book dahil yan sa special permit na ibinigay ng LTFRB, kakayanin nilang magdagdag pa ng karagdagang mga bus na papunta sa Bicol Region. Samantala, inaasahang nasa 200,000 passengers ang papasok ngayon araw dito sa terminal. At yan muna ang update mula dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Balik muna sa iyo, Angelique. Yes, Isaiah, sa dami ng mga pasahero, gaano kahigpit pa rin ang inspeksyon ng mga bagahe ng mga sasakay dyan? Alam mo, Angelique, dito ngayon sa entrance pa lang ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, sinisilip na ng mga security guard yung mga bag ng mga pasahero dito, lalo na kung malalaking bahagi at bagahe. At meron ding mga K9 unit na nakaabang dito sa entrance pa lang ng terminal. At maging nga ang mga pulis ay nakabantay, full force na nagbabantay dito. Nakapwesto sila sa lahat ng mga entrance nitong terminal. At yan muna ang update, Angelique. Okay, maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.